wala kayong legal entry sa Sabah. Ha? Pati yung stamp sa passport na nag-i-indicate na dumating kayo sa Sabah, fake daw yung stamp na yan. Yung sinabi ng AMLAC, sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. Sheila, may amnesia ka ba? Sheila, kami ba mapapaniwala mo? Mapapaniwala mo kami na 5 oras bumiyahe ka sa van, hindi ka nagtatanong? Sumakay ka sa small boat ng ilang oras ulit, 5 oras, hindi ka nagtatanong. Dun sa big boat na ilang araw kang nandun, hindi ka pa rin nagtatanong. Sumakay ka ulit ng small boat, hindi ka pa rin nagtatanong. Tapos sasabihin mo sa amin, pagdating mo dun sa Sabah, after so many days of traveling, dun ka palang magtatanong. Gusto mo maniwala kami sa'yo? Importante itong tanong at yung sagot ng AMLAC sa inyo rin, Ms. Sheila. So nung Biyernes, kayo po sa AMLAC, ang NBI at saka ang PAOK, jointly po kayo naghain ng several counts ng money laundering laban kay Alice Guo, kilala din bilang Guo Huaping, kasama si Sheila Guo at iba pang mga individual. Ano po yung pwedeng parusa kay Sheila Guo sa mga kasong ito? Magandang umaga po, Your Honor. Well, under the Anti-Money Laundering Act, the Commission of Money Laundering carries with it the penalty of imprisonment. Ganong katagal po yun? For Section 4A, B, and C, up from 7 years to 14 years, Your Honor. From 7 to 14 years per count? That's correct. Ilang counts ang finailaban kina Ms. Sheila at yung iba pa? There are 87 counts, Your Honor. 87 counts. So kahit yung lower end na 7 taon, kasi ang kapag na-convict po kayo, Ms. Sheila, kasama si Guo Huaping at yung mga 28 pang ibang tao, 7 to 14 years ang parusa ng pagkabilanggo. Per count, may 87 counts po na nakain. So kahit kunin natin yung 7 years minimum times 87, medyo matagal-tagal po iyon. Ano ba yon? 560 years? Tama po ba, Attorney Arpon? More or less, thereabout. So medyo lampas na po sa isang lifetime, kahit dun sa minimum 7 years, kahit sa isang count lamang. Pag-isipan nyo sanang mabuti iyon, Ms. Sheila, yung narinig nyong sagot ng AMLAC sa atin. Salamat, Attorney Arpon. Ms. Sheila, follow up ko na ang mga tanong po sa inyo. So, Ms. Sheila, sa kwento nyo, nung unang hearing na humarap kayo sa komite namin, ang pinapalabas nyo, wala kayong alam sa lahat ng nangyayari sa paligid. Nagpapadala ka lang sa utos ng iba. Nagpapadala lang sa utos ni Alice or nagpapadala lang sa utos ni Cassandra. Hindi ako naniniwala na absolutely wala kang alam sa lahat ng iyon. Kahit papaano, alam nyong mali yung pagpresenta nyo bilang Pilipino na pinanganak dito. Kahit papaano, alam nyo na mali ang ginagawa ni Alice. Mali ang pagtakas nyo palabas ng bansa. And hindi po pwede yung hindi ko alam, Your Honor. Bumenta na po yan eh. Wala na po yan talaga. Sabi nyo, dumaan kayo sa dagat, papuntang Sabah. Pero marami actually nagdududa dyan kasi masyado daw magalaw yung dagat ngayong panahon ng habagat. Masyadong malakas yung alon sa dagat mula rito hanggang Sabah. Kung totoo na dun kayo unang pumunta at may duda ako dyan. At ngayon, naaresto na nga si Alice. And sa totoo lang, Miss Sheila, pwede kanyang ilaglag. So isipin nyo rin po yun. Handa ka na bang magsabi ng totoo sa amin, Miss Sheila? Opo. Handa kang magsabi ng totoo. Okay, dahil oo ang sagot mo, sagutin nyo ang aming mga tanong na panay totoo lang. Walang pagsisinungaling. So sa totoo lang, ang dami ng butas ng original na kwento mo sa amin. Dumating sa farm sa Bamban, tapos
Pagkatapos ng dinner, nagbiyahe sa van ng may 4 na oras hanggang hating gabi. Tapos sumakay ng small white boat ng 5 oras. Tapos lumipat ng big boat at nagbiyahe ng 4 hanggang 5 o 3 hanggang 5 araw. Tapos napadpad sa Siembenna. Sa English ay Semporna. Yung Semporna na yan nasa Sabah, Malaysia. Kung talagang sa Semporna kayo pumunta. Ang hirap paniwalaan actually na 3 kayo, ni na Alice, bilyones ang pera ninyo, nga? Pinaghahanap ng buong bansang Pilipinas, i-expose nyo ang sarili nyo sa ganyang delikadong biyahe sa dagat. Kaya, bibigyan kita ulit ng pagkakataon, magsabi ng totoo. Kino-confirm mo pa rin ba yung komplikadong rutang iyon na kwento mo sa amin nung unang hearing? Or sasabihin mo, aaminin mo na kwento-kwento lang yan? At sasabihin mo ba sa amin ano yung totoong paraan na lumabas kayo sa bansa? At huwag niyong kalimutan, Miss Sheila, itatanong na rin namin ito kay Alice sa Lunes. Opo. Totoo po. Totoo lahat ng kwento mo sa amin Opo. noon? Sabihin mo na dito sa amin dahil pwede ka talaga mahuli kung nagsisinungaling ka pa rin. Anong sinakyan nyo nung bumaba kayo mula sa van? Ano po? Galing sa Bamban, sumakay kayo ng van ng ilang oras hanggang hating gabi pagkatapos ng hapunan. Pagbaba nyo sa van, saan kayo sumakay? Sa isang pier. Sa isang? Isang pier ata. Matidim kasi gabi na po. Sa isang pier. Saang pier kayo sumakay? At hindi ako maniniwala na hindi nyo maalala yung basic details nito. Hindi ko talaga alam yung lugar Saang po. pier yan? Sa Jumalig ba yan? Sa Quezon? Sa Hindi ko- Batangas ba? hindi Sa ko Zambales alam tulad po ng eh. tinatanong ni Sen JB? Sa Palawan? Saan? Ang alam ko kasi pagpuntang dumaan kami sa Manitawag ng toll gate papunta Skyway. Dumaan kayo saan? Sa toll gate na Manitawag. Balintawak? Pagpuntang Skyway. Papuntang paakyat Skyway. Tapos, Diretso na yun. Hindi ko alam kung saan na yun. Yung So, lugar na yan. southbound. Siguro, Mula hindi ko Tarlac, sure. dumaan Hindi kayo ko sa sure. Bulacan. So, pa-south. So, papuntang Batangas, southern Luzon. Hindi ko alam kung saan o saan. Basta alam ko, Akit Skyway. So, pero malamang, kung galing ng Tarlac, dumaan ng Bulacan, pababa. Hindi naman magto-trouble bumaba ng Bulacan, U-turn, pa-norte na naman. So, pa-south kayo. Hindi ko alam. Hindi, alam na namin yon. Yung buong fishing, yung malaking fishing boat, sabi mo 4 na araw ang biyahe nyo doon. Na mahirap paniwalaan sa panahong maalon ngayon. Oh. Tapos yung baba nyo, sabi mo, sa Chinese ay Siembenna. Do you still swear that under oath, Miss Sheila? Ano po? Nanunumpa ka pa rin ba na pagkatapos ng ilang araw ng biyahe sa dagat na sinasabi mo, sa Siembenna kayo bumaba? Pagdating, bago sa Siembenna, may isunto sabi ng isang small na maliit ng ng pool. Mhm. Bago lating sa Siembenna. Okay. So pero na ini-insist nyo pa rin sa Siembenna kayo bumaba eventually. Sabi West, tanong kasi pagdating doon, tanong ko kay Wesley kung saan tayo. Mm. Sabi niya Siembenna. Okay. Maaari mo bang i-describe sa amin yung itsura ng Siembenna na yan? Hindi ko masyado kasi beach yata yun. Beach, palang beach na may buhangin. Siyempre naman, beach. So may buhangin. Oo. Ano pa? Yun lang po kasi umaga nata kami nating doon. Umaga. Wala So may naman. araw na. Ano pang nakita mong detalye ng wala- beach sa Siembenna? May tao pero hindi ka May kaunting... Palang turista ata yung tao na yun. Naalala mo ba kung natatakan yung passport mo? Kwento mo nga kung natatakan yung passport mo doon sa Siembenna. Natatakan ba nung pagdating nyo kaagad doon? Hindi po. Hindi natatakan or natatakan pero hindi kaagad? Hindi siya paano ba? Hindi siya natatakan. Hindi siya natatakan. Okay. Diretso kami sa Malaysia, ba yan Siembenna? Yung? Hindi ko pa alam eh. Ay, nako. Kasi Malaysia pagdating, talaga yon. Pero eto, Miss Sheila,
So sinabi mo, hindi natatakan yung passport mo. Hindi mo naalala yung pinakita ko nung nakaraang hearing. Ito yung passport mo. May tatak o tatak kuno. Hindi Diyan ko sa alam Sabah. Hindi ko alam po kasi saan galing kasi ang alam ko yung babae ang bahala dyan. Yung babaeng bahala dyan. Pero ito, pinapakita ko sa inyo. Opo. Pinakita na namin ito nung nakaraang hearing. May tatak yung passport mo, entered Sabah. Alam ko. So may tatak. Opo. Ang problema, hindi nagmamatch ang stamp sa totoong dapat na stamp kung Sabah talaga ang baba ninyo. According to these stamps, July 18 or basa ng iba July 19 kayo pumasok sa Malaysia, pero via Kuala Lumpur. Kasi yung ganyang klaseng stamp daw ay itatatak lang sa passport kung galing ng KL. Ha? At July 19 ka lang pumasok sa Sabah. Ayon sa stamp na yan. Mm-mm. Sa makatuwid, nauna ka dapat sa Kuala Lumpur kaysa sa Sabah. Pero ang kwento mo noon hanggang ngayon, mula Pilipinas, galing sa Sabah. Dumaan muna ba kayo sa Kuala Lumpur bago sa Sabah? Kuala Lumpur po. Miss Sheila naman, Malaysia din. Oh, Malaysia. Kasi pagdating kami sa Sempen na, Mm. may ano pa, biyahe pa kami. Mm. Biyahe kami, tapos dalating sa isang lugar, Mm. Malaysia na yan. Nakainan alaw kasi kami doon. Mhm. Bago tayo dun sa mga pinuntahan nyo pagkatapos ng Sabah, kung talagang pumunta kayo sa Sabah, kasi pati dyan sa stamp na yan may duda eh. Oh. Sheila, sasabihin ko sa inyo yung napag-alaman namin galing sa mga kaibigan naming napagtanungan sa Sabah mismo kung saan kuno stinamp itong stamp sa passport nyo. Sila'y galing sa Democratic Action Party, sister party ng Akbayan Party sa Malaysia, at wala silang dahilan magsinungaling tulad ng duda namin sa sinasabi mo. Ayon sa kanila, wala kayong legal entry sa Sabah. Pati yung stamp sa passport na nag-i-indicate na dumating kayo sa Sabah, fake daw yung stamp na yan. Kinumpara nila sa totoong stamp na dapat tinatatak sa Sabah. Pero ang nakukumpirma nila, ito credible information na ng aming komite, subcommittee, tumating kayo sa Kuala Lumpur noong July 18. Kaya ang gusto kong malaman, paano kayo nakapasok, Sheila, sa Siemben na, kung totoo ito, at paano naman kayo dumating sa Kuala Lumpur? Yung tatag lang yung passport na hindi ko alam. Basta, pagdating kami sa Sempen na, may biyahe kami sa isang lugar. Bago yun. Bago yon, Miss Sheila. Bago yung pagkatapos ng Siemben na. Wala. Bago ng Siemben na, kung ayaw mo talagang sabihin na dumaan kayo sa Kuala Lumpur, Wala po. dumaan ba kayo sa Bali, Indonesia, bago itong Siemben na? Bago Yun na itong hindi ko po Sabah? alam. Basta yun na ang yung biyahe ko. Hindi mo rin alam kung dumaan kayo ng Bali, Indonesia. Wala. Hindi kami Wala. Ganito. Kasi panay kwentong barko ang pinag-uusapan natin. Sumakay ba kayo ng eroplano? Hindi po. Ever? Sa buong biyahe ninyo? Hindi po. Mula Pilipinas hanggang Malaysia, hanggang Wala Singapore, hanggang Singapore Indonesia. Singapore ang mayroong eroplano. Malaysia to Singapore. Malaysia to Singapore. Buti na lang inamin mo na nag-eroplano kayo mula Malaysia, Singapore. Dahil imposible talagang hindi kayo sumakay ng eroplano. Opo. Kasi ang stamp ng passport mo, entry stamp to Kuala Lumpur via Kuala Lumpur International Airport. Naalala mo bang dumaan kayo sa isang Malaysian airport bago Meron. sa Sabah? Meron. Malaysian airport. Bago Siemben na. Wala po eh. Wala rin. Oo. Pero itong verified information namin mula sa isang official na grupo sa Malaysia na yung tatak na entry stamp sa Kuala Lumpur galing sa Denpasar, Bali. Naalala mo, dumaan kayo sa airport sa Bali papuntang Kuala Lumpur International Airport? Wala po. Hindi rin. Ako, Miss Sheila, yung situational awareness nyo, dapat talasan ninyo para makapagsabi kayo ng kompleto at totoo sa amin. Okay, kasi po, ano? Simpe na to basta isang Malaysia, hindi ko alam kung yung Sabah na sabi nyo o ano. Yung Siempen na mismo ay Sabah. Sabah? Pagdating yan sa Sabah na yan, may sakay kami aeroplano pupunta sa Malaysia, yung Kalumpo na sabi nyo.
Yun ba yun? Kuala Lumpur. Yung palang Metro Manila sa Pilipinas. Baliktad. Ang Tapos, alam nung makatapos. credible sources namin, nag-Kuala Lumpur muna kayo bago itong Siempen na o Sabah. Hindi po. Okay. So from Kuala Lumpur, paano kayo pumuntang Singapore? Plano po. Aeroplano yon. So nag-airplane kayo ulit. In total, sa biyahe nyo mula Pilipinas hanggang nung nahuli kayo ni Cassandra Leong sa Indonesia, ilang beses kayo sumakay ng aeroplano? Sabado. Dalawa? Dalawa. Sabah hanggang Singapore Hindi. or Malaysia Sabah- hanggang Singapore. Sabah, Malaysia at Singapore 2 beses po. So Sabah papunta sa ibang lugar sa Malaysia, tapos Tapos Singapore, tapos Malaysia to Singapore. 2 beses po. 2 beses nag-aeroplano. Kasama nyo pa ba si Alice papuntang Singapore mula sa Kuala Lumpur? Opo. Kasama nyo pa. So, eto pa isang gumugulo sa isip ko, Miss Sheila, ha? Ayon sa mga contacts namin sa Malaysia, kayo at si Wesley ay umalis sa Kuala Lumpur noong July 21, 2024. Bali malinaw na July 18 to July 21, nandun kayo sa Malaysia. Legally, gamit itong Philippine passport nyo. Pero si Alice ay dumating sa Kuala Lumpur, or at least dumating yung passport ni Alice sa Kuala Lumpur, pero wala siyang exit record. Di tulad nyo, alam namin kung paano umalis ng Malaysia papuntang Singapore. So, alam din namin na si Alice ginamit ang Philippine passport niya sa Batam, Indonesia, kung saan kayo nahuli ni Cassandra. Alam din namin na hindi nire-renew ni Alice o ni Go Huaping yung kanyang Chinese passport. So ang tanong din namin, na hindi ko itatanong sa iyo, pero baka itanong ko rin sa iyo, paanong wala siyang record sa Malaysia? Alam mo ba? Hindi po. Kasi sama naman kami. Next question. Sabi nyo, pabalik kayo sana sa Singapore from Batam. Kaya lang nahuli na kayo sa Batam. Opo. So bago Batam, Indonesia, nasa Singapore na kayo. Nasa Singapore na kayo, ba't pa kayo nag-Indonesia? Kasi sabi ni Wesley, Mm. gusto daw siya pasyal sa iba lugar. Mhm. Hindi Yun, pa ba kaya- sapat yung pasyal sa napunta na siya Singapore? sa Indonesia. Mhm. Oh, sabi ni Sen Joel last time, ang gustong pagpasyalan ni Wesley ay sa Singapore. Yung sinabi mo last Okay, po sa- one related sapat- question from Sen Joel. I just wanted to put on record, Madam Chair, I don't even need to ask questions because I will wait for my turn. It's just that last hearing, Madam Chair, Miss Sheila Go made mention about it. I distinctly remember it. I'm sure the committee secretariat would bail me out. Ang sabi mo, Sheila, ang sabi ni Wesley, bored siya doon sa pinanggalingan niyo, kaya kayo nagpuntang Singapore. Yun ang sinabi mo last. Ms. Sheila, wag niyong Connection po. interruptin ang senador, no? And Sorry wait po, to be sorry po. acknowledged. Pwede mong sabihin ngayon na maaari kang nagkamali. Pero ang narinig namin lahat, kaya ka pupunta ng Singapore dahil bored si Wesley. Ay, sorry po, baka mali lang ako ninig talaga kasi So ano yung sa totoo? Indonesia kasi ang naalam ko yung tanong So niyo po. Sheila, again, na-bored sa Singapore, pumunta ng Indonesia. Kahit medyo naguguluhan kami doon. Hindi kasi Sa Singapore ka na eh. So po, Tapos gusto mong mapunta sa Indonesia. kasi ilang days na po kami sa Singapore. Okay, kaya na-bored. Hindi. Meron din po. Kasi So, hindi ka ilang pa araw kami na-bored sa sa story Singapore mo, kasi ano? Sheila? hindi pwede kasi lampas sa isang buwan sa Singapore. Miss Sheila, nagugulat ako. Well, buti na rin, tulad ng naming mga Sorry po. Pilipino, bilang isang Asian din, nakakayanin nyo pang tumawa. Kahit sa prospect na 500 years na pagkabilanggo kung ma-convict kayo sa kahit isang count lamang ng money laundering, kahit sa low end na 7 years. Sana seryosohin nyo po itong hearing na ito dahil Opo. hindi lang ang Senado, hindi lang ang House, Opo. nag-e-effort mag-imbestiga, Opo. pati yung mga executive at constitutional body, sobrang interesado sa mga kaso ninyo. At dapat Opo. sa maikling panahon na lamang ng aming investigasyon at yung maikling panahon na lamang posible ng executive at ng constitutional bodies ng Pilipinas, pag-isipan yung mabuti, humingi kayo ng payo sa abogado nyo, pag-isipan yung mabuti, mag-cooperate seriously sa investigasyong ito. Kung gusto nyong medyo
mabawasan yung pasakit, no, na maaring saluhin ninyo dahil sa consequences ng inyong mga iniimbestiga naming ginawa ninyo. Miss Sheila, nung tumakas kayo sa Pilipinas kasama ni na Alice, hindi nyo ba alam na may arrest order na para kay Alice Go? Hindi nyo ba alam na may subpoena ang Senado sa inyo? Yung mic nyo? Hindi po. Hindi nyo alam. Kailan ang huling beses na nag-usap kayo ni Alice? Ano po? Kailan kayo huling nag-usap ni Alice? Kailan? Sa Pilipinas po? Kahit saan. Kailan kayo kailan at saan kayo huling nag-usap ni Alice? Yun sa Indonesia po. 19 o 20 yung hiwalay po kami. 19 or 20 July. Si Wesley, kailan kayo huling at saan huling nag-usap ni Wesley? Parehas din po. Pareho. Sabi nyo sa amin noon, nakatira kayo sa Bulacan. Apo. Kailan kayo dumating dun sa Bamban? July 1st week, yung last. First week, July. Nung sinabi ni Alice na aalis kayo, di ba kayo nagtanong saan kayo pupunta at sinong kasama nyo? Hindi po. Sabi na 3 daw lang po kami. Sinong 3? Ako, Wesley, tsaka si Alice po. Okay. Hindi mo ba naisip na may connection yung pag-alis ninyo dun sa paghanap sa inyo ng mga otoridad? Sabi nyo nga sa amin nung unang hearing, ikaw ay maraming travels, ikaw ang laging travel companion ni Alice kapag nalulungkot siya or basta gusto niyang bumiyahe. Siguro alam nyo naman na di karaniwang proseso yung dinadaanan nyo paglipat-lipat sa iba't ibang bansa. Hindi yon basta labas-masok lang, no? Alam nyo mali o iba sa ginagawa ninyo. Hindi po. Hindi ka ba nagtataka na parang basta labas-masok na lang kayo sa iba't ibang mga bansa? Una, ganun kadali lang kayo nakaalis sa Pilipinas kahit pinaghahanap kayo ng otoridad. Tapos, papasok kayo sa ibang bansa, lalabas sa ibang bansa, ang dali-dali lang. Hindi ka ba nagtaka? I'm sure, yung mga dating biyahe nyo, dumaan kayo sa tamang proseso. O kahit ba sa mga dating biyahe, labas-masok lang sa parang ordinaryong pinto ng bahay. Hindi po, kasi tama, labas po. Di mo ba naisip na parang ang weird, walang kahirap-hirap, ang dali-dali lang umalis sa Pilipinas kahit pinaghahanap kayo ng mga otoridad? Hindi ko po alam, inahalap po eh. Okay, ngayon, humihingi kami ng dagdag na impormasyon sa iyo, Sheila. Po. Sino-sino ang mga tumulong sa inyo makarating mula dito sa Pilipinas hanggang sa Batam, Indonesia? Sa totoo lang At po. meron ba kayong naalalang police escort? Or kung hindi police, mukhang escort or nakabihis police? Kung hindi man nakabihis police, mukhang bodyguard o escort? O di kaya mukhang militar? Sa totoo lang po, hindi ko po alam. Wala ba kayong napansing kasama ninyo mula dito sa Pilipinas hanggang Indonesia kung saan kayo nahuli ni Cassandra na may ibang kasuotan na mukhang uniforme or mukhang security, mukhang bodyguard na nag-escort sa inyo? Wala po. Nakarating ka na ba sa Sual, Pangasinan? Hindi pa po. Hindi pa. Pero sabi mo nung nakaraang hearing, alam mo na hindi Pangasinan yung isang pinuntahan nyo. So, alam mo yung Pangasinan? Alam po. Saan ka na nakarating sa Pangasinan? Hindi ko alam kung sa Dagupan nata o Dagupan. pang Lagupan ng ano niya. May iba pa bang bayan ng Pangasinan kayo napuntahan na? Lagupan ng po ata. Ilang bayan sa Pangasinan ang napuntahan nyo na? Yun lang ang punta. Tsaka yung farm namin doon, hindi ko alam anong lugar. Saan yung farm nyo sa Pangasinan? Hindi ko alam anong lugar. Basta alam ko lang Pangasinan. Sa Sual ba yung farm nyo sa Pangasinan? Palang hindi po ito pangalan. Hindi. Baka malaman natin in the next, may 2 slides akong ipapakita. Sheila, anong alam nyo sa Alicel Aqua Farm? Wala po. Okay. May ipapakita ako. DTI record ng Alicel Aqua Farm. Ikaw ang nakaregister dito na owner. Sheila, paalala, under oath pa rin kayo. Sa iyo ba itong Alicel Aqua Farm? Hindi ko po alam. Miss Sheila, ito po ay
dokumento ng Department of Trade and Industry certifying na ang Alicel Aqua Farm sa Barangay Baciden sa Suwal, Pangasinan ay nakaregister. Nakaregister sa inyo, issued sa inyo ang certificate. Sheila Leal Guo. Nakikita ko yung paan nyo, medyo ninenervyos kayo. Magre-relax po kayo kung magsabi kayo ng totoo sa amin. May alam ba kayo dito sa Alicel Aqua Hindi ko po Farm? talaga alam po. Paano hindi nyo alam to pero kayong nakarehistro dito sa in-issue ng DTI na Certificate of Business Name Registration? Baka ginamit ng ang pangalan ko po. Ginamit ang pangalan mo. Naku po, posible bang lumalabas talaga dito sa dokumentong ito? Pamilyar kayo sa Pangasinan kasi may business kayo dito ayon sa DTI mismo. O kaya ginamit yung pangalan ko na pang business lang po. Na hindi ko alam. So, alam nyo itong business na ito? Itong Alicel Aqua Farm? Hindi ko po alam. Pero alam nyo na ginamit yung pangalan nyo sa business na ito? Siguro. Siguro. Siguro or alam nyo na ginamit ang pangalan nyo sa Oo. business na ito? Siguro kasi hindi ko... Siguro. Ay, nako. Kilala nyo ba si Mayor Dong Kalugay? Si Mayor Dong kilala po. Kilala nyo. Paano nyo siya nakilala? Kinain kami sa isang restaurant. Nagkita kayo sa isang restaurant. Kailan yon? Hindi ko matandaan kasi ilang taon na po eh. Ilang taon na? Ilang taon na mula nung nagkita kayo sa restaurant? Before pandemic ata. Before pandemic. So bandang 2019. Siguro. Mga 5 years ago. Siguro po. Anong okasyon bakit kayo nagkita sa restaurant nung bandang 2019? Sumama lang ako kay Alice po. Sumama kay Alice. So, si Alice ang may kilala kay Mayor Kalugay. Opo. Then, pinakilala kayo ni Alice kay Mayor Kalugay. Opo. Okay. Anong okasyon nun? Ano po? Anong okasyon kung bakit kayo sinama ni Alice sa restaurant at pinakilala kay Mayor Kalugay? Ako po. Sumusunod na nga ako. Parang malalim talaga yung links nyo sa Suwal. Sumasama lang ako sa kanya. Sumasama. May isa pa akong ipapakitang dokumento. May ganitong ID kayo. Pwede nyo bang ipaliwanag to? Hindi lang DTI Certificate of Business Name na nakarehistro sa inyo. Sure. Okay, naghang lang pero may ipapakita akong ID ninyo sa Suwal. ID issued to Sheila Lialgo. Habang iniintay natin yon, sa pagkakaalam mo ba, dahil ayan, ito yung ID nyo, Municipality of Suwal, Account Insurance Membership, Sheila Lialgo. Pwede nyo bang i-explain yung ID nyo yan? Sorry po kasi hindi ko po alam. Hindi nyo alam. Hindi May ko ID po to in-issue sa inyo, sa pangalan nyo at photo ninyo ang nakalagay. Opo. Ano? Pangalan ko. Picture ko pero hindi ko po alam na may ganyan po ako ID. Oh, wow. Okay, hindi nyo alam na may ID kayo. Siguro kahit elementary school student, hindi lang dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, alam kapag may ID, hindi talaga kapanipaniwala na hindi nyo alam yan. Sa pagkaalam nyo, Miss Sheila, dahil sinama kayo ni Alice sa restaurant noong bandang 2019, ipinakilala kayo ni Mayor Dong Kalugay, may relasyon ba sina Mayor Kalugay at si Alice? Hindi ko pa alam. Alam ko kaibigan po. Kaibigan. Magkasosyo din ba sila sa business? Hindi ko sure. Hindi nyo sure? Sige, hindi kayo sure. So ano sa palagay mo? Kung magkasosyo ba sila sa business? Ang alam ko, kaibigan po sila. Pero kung may business, sosyo, hindi ko alam po. Hindi nyo alam. Pero sabi nyo, hindi nyo sigurado. So anong sigurado nyo? Kaibigan po sila. Kaibigan. Saang restaurant kayo kumain kasama si Mayor Kalugay? Sa Pangasinan. Oo, sa Pangasinan, sa Suwal. Anong pangalan ng restaurant? Hindi ko alam kung ano sa lugar. Basta isang Filipino food na restaurant. Filipino food restaurant. Opo. Sa Suwal ba?
Hindi ko Or sa sure Dagupan kung ba na alam mo? o palang banda doon. Kasi Bandang basta Dagupan. ang alam ko, Dagupan nata ang narinig ko, pero hindi ko sure kung yun ba yun. Dagupan, pero hindi mo pa rin sure. Miss Sheila, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon at this point in time, ha? Ano pa ba yung totoong hindi nyo nasabi sa amin? Alalahanin nyo, you are under oath dito sa aming subcommittee at nandito rin ang AMLAC at ang iba pang government agencies na naghain na ng kaso laban sa inyo para sa money laundering. For starters, baka may iba dyan, nakakasuhan pa kayo ng iba. Ano pa yung pwede nyong sabihing totoo sa amin at sa kanila bilang tulong nyo sa investigasyong ito? Wala po. Kasi wala ko alam. Okay. Well, hindi po ako naniniwalang wala na kayong alam bukod sa sinabi nyo na sa akin. And I really regret na hindi kayo mas makatotohanan at mas helpful sa committee ito. Yung subcommittee namin, tulad ng Committee on Women, kayang-kaya naming mag-appreciate kapag nagsasabi ng totoong isang witness. Maaalala ng mga colleagues ko, halimbawa, yung isang witness dun sa Committee on Women, yung dating accountant ni Alice Go, siya, pinaniwalaan namin siya. At nirelease namin siya sa detention dito sa Senado. Dahil sa hearing, yung pagkakataong binigay namin sa kanya na magsabi ng totoo, sinamantala niya yung pagkakataong iyon. And I bet appreciated din yun ng mga executive agencies na nakarinig sa kanya, si Miss Nancy Gamo. Unfortunately, Miss Sheila, hindi kayo katulad niya na makatotohanan. And well, yung kapalaran nyo ay nasa kamay nyo naman. Nasa kamay nyo lamang, wala sa kamay namin. So I advise you, isipin nyo hanggat matapos itong hearing ngayong araw, magkonsulta kayo sa abogado ninyo kung gusto nyong maging mas makatotohanan sa amin at mas helpful sa hearing na to at sa investigasyon ng executive. Okay, Ms. Sheila? Pag-isipan nyo mabuti yan. Mga tanong naman po. Madam Chair, Yes, and Joel, follow-up one lang related dun question. Isa lang po, Madam Chair. Una, Madam Chair, gusto kong sabihin that I totally agree with you na yung aking human discernment na makita kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi, kung ang isang tao ay may tinatagong impormasyon, klarong-klaro, Sheila, klarong-klaro na may tinatago ka. Gusto lang namin paalala sa'yo, yung 87 counts, isang kaso mo pa lang yon. Napakadami pa na susunod. Gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Gusto ka naming tulungan. Sana nakikita mo ko ngayon, as I look at you, eye to eye, gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Hindi ka sa amin nagsasabi ng totoo. Bakit? Babanggitin ko sa iyo isa-isa, ha? Mula noong nakaraang hearing, sinasabi mo wala ka laging alam. Di ko alam yan, di ko alam yan, di ko alam yan. Hindi ka nagtatanong, hindi mo alam saan ka pupunta, etc. Pero, pagdating mo doon sa Saba, nagtanong ka na kay Wesley, nasaan na tayo? Okay? Nagtanong ka. Pero, Sheila, kami ba mapapaniwala mo? Mapapaniwala mo kami na 5 oras bumiyahe ka sa van, hindi ka nagtatanong? Sumakay ka sa small boat ng ilang oras ulit, 5 oras, hindi ka nagtatanong? Dun sa big boat na ilang araw kang nandun, hindi ka pa rin nagtatanong? Sumakay ka ulit ng small boat, hindi ka pa rin nagtatanong? Tapos sasabihin mo sa amin, pagdating mo dun sa Saba, after so many days of traveling, dun ka palang magtatanong, gusto mo maniwala kami sa'yo? Pangalawa, binanggit mo kanina doon sa Pangasinan, farm namin. Exact words mo, farm namin, Madam Chair, yun ang sinabi mo, farm namin. Pero wala kang masabi kung anong farm. Yung pinakita sa'yo ni Madam Chair, sasabihin mo, wala ka lang alam. Bakit? Kasi yun ang most convenient na pwede mong sabihin, wala akong alam. Pero Sheila, 2019, Madam Chair, natatandaan niya yung Filipino food na kinain nila bago magkaroon ng pandemya. Natatandaan niya lahat. Eh Sheila, may amnesia ka ba? Madam Chair,
Hindi ako naniniwala, Sheila, hindi mo kami po pwedeng bulahin na sasabihin mo wala ka talagang alam lahat. At lagi mo sasabihin si Alice ang nagdidesisyon sa'yo. Uulitin ko yung sinabi ni Madam Chair na kung pinapayagan mong gamitin ang iyong pangalan, kung sasabihin mo hindi mo alam pero involved ka sa mga criminal activities, madidiing kang husto. Ngayon, nasasabi mo, kilala mo si Mayor Kalugay. Pero noong last time na sinabi namin, meron ka bang kakilala mga politiko na tingin mo pwedeng tumulong sa inyo? Wala ang sagot mo, hindi mo alam. Pero ngayon may binanggit kang mayor. So isa lang ang itatanong ko, Sheila. Isa lang. Sino pa yung mga tumulong sa iyo na nasa gobyerno? Ito man ay staff ng isang ahensya ng pamahalaan, politiko man ito, mayor ba to, congressman o kung saan man, sino man, sabihin mo sa amin dahil hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin, hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin at sisiguraduhin ko sa'yo, Sheila, pag hindi ka nagsabi ng katotohanan, sisiguraduhin namin sa'yo ng buong Senado na mapaparusahan kang husto. Mapaparusahan kang husto. So muli, tatanungin namin, sino yung kakilala mo? Kung hindi mo man kakilala, alam mong may tumutulong, alam mo na merong umaalalay sa inyo ni Alice para makalabas ng bansang Pilipinas. Sheila. Hindi ko po talaga alam. Ang lang kasi ang kakilala ko lang yung kaibigan po ni Alice na yung sabi niyo na maging police o kaya palang puliti, yun lang po si Mayor Dong. As a mayor, yun lang po. Mayor Dong Kalugay. O yun lang po ata. As a police, sino ang mga kaibigan ni Mayor Alice? Hindi ko po alam. Mhm. Madam Chair, I'm Yes, and I'm Joel. just so disappointed, Madam Chair, na ayaw pa rin magsabi ng katotohanan ni Miss Alice, bagamat Sheila. Miss Sheila, bagamat hindi ko alam, Sheila, kung mahal mo pa yung sarili mo, magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo, you owe it to yourself na magsabi ng katotohanan. Hindi ka makakalabas ng Pilipinas ng ganun lang. Kahit nakapatid mo pa si Alice Go. Hindi ka makakalabas ng ganun lang, hindi ka wala sa mga otoridad sa Pilipinas ng ganun lang. Nasasabihin mong wala kang alam o walang tumutulong sa iyo. Hindi paniniwalaan yun, Alice. Salamat, Sen Joel. Salamat. So Miss Sheila, isipin mo lahat ng sinasabi namin sa inyo habang tumatakbo pa itong hearing na ito. At magkonsulta ka sa abogado mo. Dahil yung sinabi ng AMLAC na posibleng i-sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it na patuloy na hindi magsabi ng totoo. Speaking of Mayor Dong Kalugay, Comsec, hindi ko na itanong kanina, inimbita rin namin sila, si Mayor Kalugay. Ano pong status ng pag-imbita sa kanila? For the record. Madam Chairman, the invitation was sent and was duly acknowledged, except that for today, Mr. Mayor Kalugay is suffering from dengue and he has sent the corresponding excuse letter and medical certificate. Thank you, Madam Chair. Alright, salamat Comsec. So katulad nung kay Cassandra Leong, iimbitahin pa rin natin si Mayor Kalugay sa susunod na pagdinig ng subcommittee pag magaling na sila.